Isa sa kapansin-pansin sa kasalukuyan habang talamak ang pagsigaw ng taong bayan para sa pagbuta sa kalutuman, talamak ang pagsigaw ng taong bayan sa pagtigil ng korupsyon, nagpapatuloy naman ang pamahalaan sa pagkikipag-sabuatan o pagkikipag-alyado sa iba't ibang mga bansa para sa paghahanda sa digmaan. Napakalaking pera ang kailangan para sa pagpapaunlad sa ating agrikultura, pero ang pera na dapat sana para dito ay napupunta sa korupsyon at napupunta sa pambili ng armas panggera. Ito ay isang palintuna na direksyon ng ating bayan habang wala namang deklaradong kalaban ang Pilipinas. Pero ang pera, bilyon-bilyon, trilyon pa nga ang nauubos para lang ipambili ng armas panggera, pandigma. Ang kailangan natin ngayon ay isang pondo, isang programa na lulutas sa krisis ng pagkain, krisis ng ating bayan, at hindi natin kailangan magpalakas na hukbo para lang ipagtanggol ang isang bagay na hindi naman para sa atin ang prosesong ito. Ang US na nagtutulak ng ating pagiging matapang, pagpiprepara ng ating bansa para makipagdigma sa banta ng China ay isang kapahamakan para sa taong bayan. Ang paglalagay ng mga EDCA site sa Pilipinas ay magpapahamak sa taong bayan. Saan man ito tingnan, ito ay isang mitya ng ating pakikidigma sa isang bansa na hindi naman tayo hinidigma, pagkos tayo nga ay sila nga ay nakikipag-usap para sa kaayusan, pero ang ating bansa ay handang-handa. Sabi nila, handa tayo na ipagtanggol ang ating soberanya, handa tayo kahit na isang pulgada ng ating karagatan, di natin ipagkakaloob. Handa rin tayong tumugon kung mananawagan ang Taiwan ng suporta mula sa Pilipinas laban sa China, pero hindi handang tumugon ang Pilipinas para tulungan resolbahin ang krisis sa kagutuman at ang kapahamakang banta ng digmaang inihahanda ng Amerika laban sa China. Yun po ang aming testimonya bilang mga mangisda, dahil hanggang ngayon hindi kami nakakapangisda. Dahil sa takot namin na madamay sa digmaan o sa banggaan ng mga malaking bansa na ang ginagamit ay ang mga Pilipino, at ang higit sa lahat ang nawawalan yung mga mangisdang doon umaasa ng kabuhayan na ngayon ay hindi nakakapunta doon at nagkatsaga sa ating baybaying dagat na wasak na at sira na dahil sa kapitalistang pandarambong sa ating bayan. Yun po, kaya ang panawagan namin, itigil na itong mga pagtatangkang ito, itigil na ng Pilipinas ang kanyang pagpusturang napakatapang at mapanumba. Pagkos, harapin niya ang problema ng korupsyon, harapin niya ang problema ng kagutuman, lutasin ang katapusan sa pagkain, paunlarin ang lokal na industriya, at itaguyod ang pambansang industrialisasyon ng ating bayan.